Nilagyan ko na rin ng sotanghon yung tinola. Bukod sa ulam, pwede rin pang merienda. Start na tayong magluto ng tinola mga lods. Naglagay lang ako ng kaunting mantika, sunod naman nilagay ko naman yung aswete. Optional nga lang pala yung paglagay dyan, kaya lang ako naglagay para magkaroon lang ng kaunting kulay yung akin lulutuin. Tinanggal ko lang yung buto ng aswete at saka ko naman ginisa yung luya. Dinamihan ko na yung paglagay, masarap kasi sa tinola yung nalalasahan mo yung luya. Maganda kasi kapag ka naigigisa ng mabuti yung mga iniluluto para masarap kapag kinain. After ng luya, nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Continuous lang ako sa paggisa at nang mag-translucent na, nilagay ko na yung karne ng manok. Halagang 100 nga lang pala yung bili ko sa backbone ng manok. Ito lagi yung binibili ko kapag gusto ko magluto ng may sabaw, malasa kasi. Isinangkotsa ko muna ng ilang minuto para manuot yung lasa ng luya sa karne. Tapos naglagay naman ako ng patis, pero kung wala naman kayong patis, pwede rin naman yung asin. Sakto lang naman yung inilagay ko para magkaroon lang ng lasa yung karne. Para lalong manuot yung mga inilagay ko, iginisa ko muna at hindi na muna ako naglagay ng tubig. Welcome nga pala sa mga bagong followers at viewers. Paki-like and share naman para madami naman yung makapanood. Kukuluan ko na muna hanggang sa lumabas yung sarili niyang tubig. Siguradong nandito ka na sa bahagi ng aking video, at kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. At kung pwede, paki-share na rin para dumami lalo yung makapanood. At nang kumulo na, konting halo lang yung ginawa ko at nilagay ko naman yung powder na paminta. Dinamihan ko na yung nilagay ko para may konting parasyon sabaw. 1 piraso lang kasi yung siling pansigang. Syempre hindi pwedeng mawala yung sili sa tinola, kahit 1 piraso lang naglagay ako. Nakakadagdag din kasi yan sa lasa. Siguradong nandito ka na sa bahagi ng aking video, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Yung nilagay kong tubig, sakto lang yan sa 2 sotanghon na maliit yung nabibili sa tindahan. Yung tiga 8 pesos bawat isa, ewan ko lang sa inyo kung magkano kapag binili. Salamat nga pala sa mga followers ko at viewers at sa mga nag-share sa aking video. At sana patuloy ninyo akong suportahan mga lods. Nailagay ko na nga rin pala yung sayote. Bumili lang ako ng isang maliit at saka ko hiniwa sa katamtamang laki. Luto na yung karne, yung gulay na lang yung palalambutin ko, kaya tinakpan ko na para madaling maluto. Pinakuluan ko lang ng mga 10 minuto yung gulay, tapos nilagay ko na yung sotanghon. Sarap niyan mga lods, bukod sa may ulam ka na, meron ka pang merienda, kaya nilagyan ko ng aswete. May tinola ka na, meron ka pang sotanghon soup. Lalo na at medyo masama yung panahon, nasarap kayang humigop ng mainit na sabaw. Kaunting halo lang yung ginawa ko at saka ko naman nilagay yung dahon ng sili. Masarap ito sa tinola, bukod sa malunggay, tinamad lang ako maghimay kaya hindi ako bumili. Nilubog-lubog ko lang yung gulay, tapos naglagay na rin ako ng pampalasa, asin na lang yung nilagay ko. At saka ko naman hinalo para magpantay yung lasa. Pagtikim ko, sakto na yung alat kaya hindi ko na dinagdagan pa. Hindi pa masyadong luto yung sotanghon dyan, kaya pinainin ko pa ng ilang minuto mga lods. At dito na tayo sa exciting part mga lods, yung titikman na natin yung niluto ko. Sabaw pa mo, talagang ulam na, kanyama na.